Nagtipon-tipon ang ilang deboto at mga opisyal ng Simbahang Katolika sa Manila Cathedral para mag-alay ng misa sa pagpanaw ni Pope Francis. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mon, anong update dyan? Cheryl, puno ng pasasalamat at magandang alaala ni Pope Francis sumentro yung mensahe ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula sa naging misa nga rito sa Manila Cathedral. Ito rin ang parehong pakiramdam na kinuwento naman sa atin ng isang nakasalamuha ng Santo Papa nang bumisita sa Pilipinas. Iyan ay sa kabila ng masakit na alaalang iniwan din ng naturang okasyon sa kanilang pamilya. Eksklusibong ipinakita sa News 5 ni Tatay June Padasas ang mga memorabilia na bigayro mismo ng namayapang si Pope Francis. Kabilang dyan ang mga rosaryo at medalyon ng Santo Niño. Si Tatay June, ang ama ng 27 anyos noong si Cristel May na namatay sa Tacloban matapos mabagsakan ng scaffolding na may mga speaker sa kasagsagan ng malakas na hangin nung bumisita roon ng Santo Papa. Aminado si Tatay June na hindi pa niya matanggap nung unang pagkamatay ng anak. Pero nagbago raw ang lahat nang makausap niya si Pope Francis. Ang bigat ng pakiramdam ko sa dibdib ko na lahat ng problema andyan na parang nalaglag lahat. Gumaan na, sabi ko. Ito yata ang Diyos ko po. Ito yata ang natawag ng Holy Spirit. Kahit medyo kupas na, iniingatan ni Tatay June ang ilang larawan ng pagkikita nila ng Santo Papa. Hindi raw siya makapaniwala na pinaglaanan siya ng oras ni Pope matapos ang misa noon sa UST at pinagdasal pa ang kanyang pamilya. Iba, natutuwa na makita lang sa TV. Ako, bakit sinuba ko para sundo? Pero abi ko, napakaswerte ko. Sa loob-loob lang na pinatawag ako. Ito pa si Pope Francis, hindi suplado na para mapakabait tsaka mapagmahal, mapagkumbaba. Idinaan naman sa misa ng ilang deboto, mga pari at laiko sa Manila Cathedral ang paggunita sa pagpanaw ni Pope Francis. Pinangunahan nito ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula. Bago yan, nagtirik pa siya ng kandila at nag-alay ng hiwalay na panalangin sa Christ the King Chapel sa loob ng simbahan kung saan naroon ang malaking larawan ni Pope Francis. Nakiisa rin sa misa ang Papal Nuncio to the Philippines na si Archbishop Charles Brown. In the last 2 months, I've been asking you to pray for him. And you responded with great generosity and great love for your Lolo Kiko. Sumentro naman sa pasasalamat kay Pope Francis ang naging mensahe ng Arsobispo ng Maynila. Hindi raw may kakaila ang espesyal na puwang ng mga Pilipino kay Pope Francis, lalo nung bumisita siya sa bansa para makiramay sa mga nasalanta ng super bagyong Yolanda. Pope Francis showed us what it means to suffer with others and find hope in the midst of pain. Malaki raw ang naging impact sa pananampalataya ng mga Pinoy matapos ang misang idinaos ng Santo Papa sa Maynila, pati na ang pagtatalaga ng 3 kardinal at mga obispo sa Pilipinas. Panalangin lang ni Cardinal Advincula, isabuhay ng mga Pilipino ang magandang alaala at aral na iniwan ni Pope Francis. Let us honor his memory by learning from his teachings and following his example of Christian life. Cheryl, bukod sa sinabi ng pamunuan ng Manila Cathedral na bukod sa lahat ng misa ngayon na iaalay na nga para kay Pope Francis, magtutuloy-tuloy din daw yung pagpapatunog ng 12 minuto ng kampana ng simbahan matapos ang Angelus tuwing alas 6 ng gabi. Ito raw ay pag-alala sa 12 taong panunungkulan o pamumuno ng Santo Papa sa Simbahang Katolika. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.